Noong namatay ang aking asawa, akala ko ay magiging tahimik na ang aming pamumuhay, ngunit nagkamali ako. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, ay bigla akong ipinagtabuyan at inagaw ang lahat. Ang lupa at bahay na pinaghirapan namin, maging ang testamento, ay pilit nilang binago. Naramdaman ko ang labis na sakit, pagtataka kung bakit nila nagawa iyon sa akin. Ngunit, hindi pa tapos ang laban, may sarili akong paraan upang mabawi ang lahat ng akin. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Sofia, 35 taong gulang, at minsang naniwala na ako ang pinakamaligayang asawa sa mundo. Ngunit ang paniniwalang iyon ay naglaho, nagkawatak-watak, noong gabing iyon, isang gabing itinakda na babago sa lahat. Hinding-hindi ko malilimutan ang kirot, ang pagkabigla ng pagbagsak ng katawan ko sa malamig na sahig. Ang sipa ni Marco, ang lalaking pinakasalan ko, ay hindi lamang binali ang buto ng aking binti, kundi pati na rin ang aking puso, ang bawat piraso ng tiwala na ibinigay ko sa kanya. Ang init ng dugo na dumadaloy mula sa aking sugat ay parang apoy na sumusunog sa aking mga ugat, habang ang lamig ng pagkakanulo ay bumabalot sa aking kaluluwa. Wala na akong pera, Marco, wala na, hikbi ko, halos hindi makahinga, habang ang luha ay dumadaloy sa aking pisngi, kasabay ng aking pagmamakaawa. Sa Diyos ko, Marco, tigilan mo na ako. Ngunit bingi siya sa aking pakiusap, bulag sa aking sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, parang mga baga na handang lumamon ng lahat, at ang kanyang mga kamay ay humawak sa akin ng napakahigpit, parang isang bakal na humigpit sa aking liig. Wala kang silbi. Kung hindi ka na makapagbigay ng pera, wala kang kwenta. Iyan ang huling salita na narinig ko bago ang matinding kirot. Ang tunog ng buto na nabali, ang kadiliman na sumakop sa aking paningin. Doon, sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, sa gitna ng kadiliman na tila iayanig sa aking buong pagkatao, isang maliit na tinig ang tumawag sa akin. Isang tinig na pilit na pumipigil sa panginginig, ngunit puno ng pag-ibig. Si Elia, ang aking 4 na taong gulang na anak, ay nakasaksi ng lahat. Ang kanyang maliliit na mata, na kadalasan ay puno ng pagkabata at kagalakan, ay ngayon ay puno ng takot at pagkabigla. Nakita ko ang pagtatago niya sa likod ng pinto, ang kanyang panginginig, ngunit hindi niya ako iniwan. Sa gitna ng kanyang takot, nagawa pa rin niyang gawin ang isang bagay na magbabago sa takbo ng aming buhay. Sa isang sulok ng aming maliit na apartment sa Tondo, kung saan ang anino ng kahirapan ay tila palaging nakasunod sa amin, tahimik na dinampot ni Elia ang aking cellphone. Ang kanyang maliliit na daliri ay pilit na dinyal ang numero na paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na tawagan sa oras ng pangangailangan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob, ang katalinuhan, upang gawin iyon. Ngunit ginawa niya, at ang tawag na iyon ang naging tulay, ang nag-iisang sinag ng pag-asa na gumising sa akin mula sa bangungot. Ang tinig ni Lolo Ricardo, kalmado ngunit may otoridad, ay sumagot. Hindi ko narinig ang buong usapan, ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang malaman ko na naroon siya, na hindi niya kami pababayaan. At sa isang iglap, parang kidlat sa gitna ng dilim, dumating sila. Ang tunog ng mga sirena, ang pagbubukas ng pinto, at ang matikas na figura ni Lolo Ricardo na pumasok, kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Parang isang hari na dumating upang iligtas ang kanyang mga sakop. Ang kanyang mga mata ay naging tulad ng 2 matatalim na espada, na handang magpahiwa ng sinumang mangahas na manakit sa amin. Ang bilis ng mga pangyayari ay halos hindi ko masundan. Ibinuhat nila ako, inilagay sa isang stretcher at dinala sa labas. Nakita ko si Elia na yakap-yakap si Lolo Ricardo, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno pa rin ang takot, ngunit may bahid na rin ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam, ang simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa loob ng ambulansya, habang unti-unting lumalayo ang aming lumang apartment, bumalik ang aking isip sa mga salita ni Lolo Ricardo. Sofia, mag-ingat ka dyan kay Marco, hindi totoo ang kanyang mga mata, ang paalala niya sa akin noon, maraming taon na ang nakalipas. Ngunit noon, bulag ako sa pag-ibig, o sa akala ko ay pag-ibig. Bingi ako sa lahat ng babala, sa lahat ng paalala. Ang kanyang mga salita ay parang hangin lamang sa akin, na lumipas ng walang anumang marka. Ngayon, ang kanyang mga salita ay bumalik, tumatago sa aking kaluluwa,
at napagtanto ko na siya ay tama. Palagi siyang tama. Ang sakit sa aking binti ay halos hindi ko na maramdaman, natabunan ng sakit sa aking puso. Paano ako naging ganoon ka, Neve? Paano ko nagawang ipagkatiwala ang aking buong buhay sa isang tao na ngayon ay naging halimaw? Ang mga tanong na ito ay umukit sa aking isipan, na tila mga anino na sumusunod sa bawat sulok. Ang nakaraan ko ay parang isang pelikulang bumalik sa aking isipan, bawat eksena ay nagpapaalala sa akin ng aking mga pagkakamali, ng aking mga maling desisyon. Naramdaman ko ang pagsisisi, ang pagkabigo sa sarili ko. Ang buhay ko, na dating puno ng pag-asa at pangarap, ay ngayon tila isang sirang salamin. Ang mga piraso ay nakakalat at hindi ko alam kung paano ko muling bubuin ang lahat. Ngunit habang tinitignan ko ang mukha ni Elia, ang aking munting anghel, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Para sa kanya, kailangan kong lumaban. Para sa kanya, kailangan kong bumangon. Hindi ko pa alam kung paano, ngunit alam ko na ito ang simula ng isang paglalakbay na hindi ko inaasahan, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, ngunit may kasamang pag-asa. Ang ngit-ngit ng isang ina, na pinagmulan ng apoy ng pag-ibig sa kanyang anak, ay nagiging alab na susunog sa lahat ng kasinungalingan at pagkakanulo. Ito ang sumpa ng isang ina, na hindi hahayaan ang sinuman na manakit sa kanyang anak. Ito ang simula ng aking pagbangon. Ang nakaraan, parang isang lumang aklat na aking binuksan, ay nagdala sa akin pabalik sa isang mas payapa at masaya na panahon. Ang aking kabataan, bagaman ako'y isang ulila na inampon, ay puno ng pagmamahal. Malaki ang pasasalamat ko sa aking mga magulang na umampon sa akin. Sila ang nagbigay sa akin ng pangalan na Sofia, isang tahanan at isang pamilya. Naaalala ko pa ang mainit na yakap ni inay, ang malambing na ngiti ni itay, at ang bawat kwento nila bago ako matulog. Ang bawat sandali kasama sila ay parang ginto, puno ng tawa at kagalakan, na ngayon ay tila mga panaginip na lang. Si Lolo Ricardo, na noon pa man ay isang matalik na kaibigan ng aking mga magulang, ay parang isang lolo talaga sa akin. Siya ang nagbayad ng aking matrikula mula elementarya hanggang kolehiyo upang masiguro na makakatapos ako ng pag-aaral. Hindi niya ako kailanman hinayaan na magkulang kahit sa maliliit na bagay tulad ng mga regalo tuwing Pasko. Naaalala ko pa ang manika na ibinigay niya sa akin noong Pasko, na ngayon ay nasa akin pa rin, isang simbolo ng kanyang walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Palagi siyang naroon, parang isang malaking puno na nagbibigay lilim sa akin, nagbibigay ng seguridad at kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Bigla, parang isang malakas na bagyo, dumating ang trahedya. Isang aksidente sa kotse ang kumuha sa buhay ng aking mga magulang. Ang mundo ko ay gumuho. Ang saya at init ng tahanan ay napalitan ng lamig ng kalungkutan at pag-iisa. Sa mga panahong iyon ng matinding kalungkutan, si Lolo Ricardo muli ang naging sandigan ko. Siya ang umaliw sa akin, siya ang nagbigay ng lakas sa akin upang makabangon. Sinabi niya sa akin, Sofia, nandito ako. Ikaw ay parte ng pamilya ko. Ang kanyang mga salita ay parang balsam na nagpagaling sa aking sugatan na puso. Siya ang nagpuno sa puwang na iniwan ng aking mga magulang. Pagkatapos ng ilang taon, habang sinusubukan kong muling buuin ang aking buhay, doon ko nakilala si Marco. Sa isang event na dinaluhan ko, nakita ko siya, matipuno, matikas, at may ngiti na kayang tunawin ang anumang pader. Ang kanyang mga mata, na noon ay nakita kong puno ng kalungkutan, ay umakit sa akin. Naging interesado ako sa kanyang kwento, isang kwento ng kahirapan, ng paghihirap upang makamit ang kanyang mga pangarap. Sinabi niya sa akin na ulila rin siya, at mag-isa siyang lumalaban sa buhay. Naawa ako sa kanya, at sa awa na iyon, sumibol ang isang damdamin na akala ko ay pag-ibig. Naglabas si Lolo Ricardo ng babala. Sofia, mag-ingat ka dyan sa lalaking iyan. Mayroon akong nakikita sa kanyang mga mata na hindi ko gusto. Hindi iyan totoo. Ngunit bulag ako, bingi ako. Ang aking puso, na noon ay naniniwala sa bawat salita ni Marco, ay hindi pinansin ang mga babala ni Lolo Ricardo. Akala ko, mas alam ko ang nararamdaman ko. Akala ko, mas alam ko ang pag-ibig. Pinili kong maniwala sa mga matatamis na salita ni Marco, sa kanyang mga pangako ng isang magandang kinabukasan. Ang aking mga magulang na umampon sa akin, ay nag-iwan ng isang apartment sa Tondo, na, ayon kay Lolo Ricardo, ay inilaan niya para sa akin noon, ipinangalan lamang sa kanila.
Ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako, ang huling alaala ng aking pamilya. Ngunit sa pag-ibig ko kay Marco, nagawa kong isakripisyo ang lahat. Sinabi niya na kailangan niya ng pera para sa kanyang negosyo, para sa kanyang mga pangarap. Sinabi niya na kapag naging matagumpay siya, ibabalik niya ang lahat sa akin, doblehin pa. Ang aking bulag na pag-ibig ay nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Pinagkatiwalaan ko siya ng buong puso. Ipinagbili ko ang apartment, ang tanging ari-arian na iniwan ng aking mga magulang. 30 milyong piso, lahat iyon ay ibinigay ko kay Marco. Walang tanong, walang alinlangan. Ang aking desisyon na iyon ay ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay, ang simula ng aking pagbagsak. Ito ang aking unang sakripisyo, isang sakripisyo na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang panloloko. Isang sakripisyo na magdadala sa akin sa isang buhay na puno ng sakit at pagsisisi. Ang anino ng kahapon ay hindi lamang sumunod sa akin, kundi kumapit na sa aking buong pagkatao, na handang lamunin ang aking kinabukasan. Ang lahat ng pagmamahal na aking ibinigay, lahat ng tiwala, ay naging puhunan para sa kanyang kasinungalingan. Sa bawat pilak na ibinigay ko sa kanya, mas lalong bumabaon ang sarili ko sa isang hukay na akala ko ay pag-ibig. Sa likod ng aking akala na pag-ibig, unti-unting lumitaw ang isang madilim na katotohanan. Pagkatapos ipanganak si Elia, nagsimulang magbago si Marco. Hindi ito biglaan, kundi unti-unti, parang isang laso na dahan-dahang lumalason sa aking kaligayahan. Sinabi niya na dapat akong manatili sa bahay upang alagaan si Elia. Sofia, mas maganda kung ikaw na lang ang mag-aalaga sa ating anak. Ang mahal ng babysitter at mas kailangan ka ni Elia. Puno ng pagmamahal sa aking anak, sumunod ako. Ngunit sa pagsunod na iyon, nagsimula ang aking pagkabilanggo. Si Marco, na dating masigla at puno ng pangako, ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. O marahil, ito ang kanyang tunay na anyo na ngayon lamang lumabas. Laging nagrereklamo tungkol sa kanyang negosyo, laging sinasabi na kulang ang pera, laging humihingi ng tulong pinansyal. Ang 30 milyon na ibinigay ko sa kanya ay tila naupos na kandila, mabilis na nawala. Wala na akong maibigay. Doon nagsimula ang pisikal na pananakit. Ang bawat suntok, ang bawat sipa, ay hindi lamang nag-iiwan ng marka sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Pinili kong manahimik. Pinili kong tiisin ang lahat para kay Elia. Sa bawat gabi na umiiyak ako ng tahimik sa aking unan, ipinapaalala ko sa sarili ko na may anak ako na umaasa sa akin. Umasa ako na magbabago siya, na babalik ang Marco na minahal ko noon. Ang hiya, ang pagkabigo sa sarili, at ang takot na baka madismaya si Lolo Ricardo ay nagpigil sa akin na humingi ng tulong. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na ang kanyang mga babala ay totoo, na ako ay nagkamali. Kaya't nanatili ako sa isang relasyon na puno ng pananakit at kasinungalingan, nakakulong sa aking sariling pagdurusa. Ngunit ang gabing iyon, ang gabing binali ni Marco ang aking binti, ang gabing naglakas loob si Elia na tumawag kay Lolo Ricardo, ay ang gabing natapos ang lahat ng pagtitiis. Ang biyahe mula sa aming lumang apartment sa Tondo, patungo sa malaking mansyon ni Lolo Ricardo sa Forbes Park, ay parang isang pagtakas mula sa impyerno. Bawat kilometro na lumalayo kami ay parang bawat piraso ng sakit na bumibitaw sa aking katawan. Sa wakas, pakiramdam ko ay ligtas ako. Pagdating namin sa mansyon, sinalubong kami ng doktor ng pamilya, na agad na umasikaso sa aking mga sugat. Sinuri niya ang aking binti at kinumpirma na hindi naman ito nabali, ngunit kailangan ng matinding pagpapahinga at oras upang gumaling. Ang bawat galaw ni Lolo Ricardo, mula sa pagtawag ng doktor hanggang sa pag-aalaga sa akin at kay Elia, ay nagpakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pag-aalala. Sa loob ng matagal na panahon, wala akong naramdamang ganito kaligtas at kaalaga. Niyakap ako ni Lolo Ricardo ng mahigpit, kasama si Elia sa kanyang bisig. Sofia, Lia, tapos na ang lahat. Hindi na kayo sasaktan ng sinuman, kailanman, ang kanyang mga salita, puno ng otoridad at pagmamahal, ay tumago sa aking puso. Sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal nang nawala. Ang kanyang pangako ay hindi lamang salita, kundi isang garantiya ng seguridad, isang kuta na magpoprotekta sa amin mula sa anumang panganib. Pagkatapos ng ilang araw, nang medyo bumuti na ang aking kalagayan, ipinakilala sa akin ni Lolo Ricardo si Atty. Santos, isang matalas at batikang abogado.
Agad silang nagsimulang kumilos. Ang unang hakbang ay ang pag-freeze sa lahat ng joint accounts namin ni Marco at ang pagpigil sa anumang paglilipat ng ari-arian. Sa bawat galaw nila, naramdaman ko ang pagbangon ng pag-asa, ang simula ng paglaban. Hindi nagtagal, nagsimula si Marco sa kanyang mga pagtawag at pagte-text. Sa una, puno ng pagsusumamo. Sofia, patawarin mo ako, nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Pagkatapos, naging banta. Kung hindi ka babalik sa akin, pagsisisihan mo ito. Bawat mensahe, bawat tawag, ay agad kong ipinapasa kay Atty. Santos. Hindi na ako nag-aaksaya ng luha. Ang bawat salita niya ay naging ebidensya, bawat banta ay naging panggatong sa apoy ng aking determinasyon. Nagsisimula na akong maging matatag. Hindi na ako ang Sofia na bulag sa pag-ibig, kundi ang Sofia na handang lumaban para sa kanyang anak at para sa katarungan. Ang nakaraan ko, na puno ng sakit at pagtitiis, ay nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang kinabukasan. Ito na ang oras para magising ang totoo kong lakas. Kaya, mga kaibigan, sa tingin nyo ba'y may itinatago pa si Marco? Ano kaya ang balak ng Lolo Ricardo at Atty. Santos? Sa tingin nyo ba'y muling magbabago ang buhay ni Sofia? Ibahagi ang inyong mga hula at saloobin sa comment sa ibaba, at huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa susunod na bahagi ng kwento ni Sofia. Ang mga araw sa Forbes Park ay lumipas ng tila mabagal, ngunit puno ng pag-asa. Habang unti-unting gumagaling ang aking binti, unti-unti ring nagiging malinaw ang mga bagay. Si Atty. Santos, kasama ang kanyang grupo, ay nagsimula sa kanilang masusing investigasyon. Bawat pulong nila ni Lolo Ricardo ay pinakinggan ko ng mabuti, bawat detalye ay sinuri ko, at sa bawat paglipas ng oras, mas lalong nagiging klaro ang larawan ng pagkakanulo. Isang hapon, sa opisina ni Lolo Ricardo, ipinatawag niya ako at si Atty. Santos. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng galit. Sofia, mayroon kaming natuklasan na mas malaki pa sa akala mo, simula ni Atty. Santos, habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Ang aking puso ay kumalabog, handa sa anumang marinig. Ang unang ibinunyag ni Atty. Santos ay ang pinakamasakit na katotohanan, ang 30 milyong piso na ibinigay ko kay Marco, ang lahat ng pinagbentahan ko ng aking minanang apartment, ay hindi ginamit sa anumang lehitimong negosyo. Ito ay inilipat sa isang kumpanyang tinatawag na Futuro Dorado. Ang pangalang iyon, na nangangahulugang P Golden Future, ay isang mapanlinlang na pangalan lamang. Ito ay isang shell company, walang tunay na operasyon, walang tunay na produkto, walang tunay na serbisyo. Ito ay isang kumpanya na binuo lamang upang itago ang perang ninakaw sa akin. At doon, unti-unting lumabas ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan. Ang may-ari ng Futuro Dorado ay hindi si Marco, kundi isang babaeng nagngangalang Carla Ramos. Si Carla Ramos ay hindi lamang co-owner ng kumpanya, Sofia, patuloy ni Atty. Santos, habang nag-aalangan, siya rin ang mistress ni Marco. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na kutsilyo na humiwa sa aking puso. Mistress! Hindi ko na naiintindihan ang mundo. Akala ko, sapat na ang kanyang pananakit, ang kanyang panloloko. Ngunit mayroon pa pala. Pagkatapos, inilabas ni Atty. Santos ang mga ebidensya, mga litrato at video. Sa mga litrato, nakita ko si Marco at Carla, masaya, nagtatawanan, nasa Boracay. Magkayakap, naghahalikan, parang isang bagong kasal. Ang bawat larawan ay sumunog sa aking mga mata, bawat tawa nila ay naging tawa ng demonyo sa aking isipan. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay mayroong ibang buhay, ibang pamilya. Ang mas masakit pa, mayroon silang anak, isang batang lalaki na nagngangalang Paolo. Sa mga video, nakita ko si Marco na buong pagmamahal na inaalagaan si Paolo, pinapakain, kinukwentuhan at dinadalhan ng laruan. Ang parehong lalaki na pinabayaan si Elia, ang parehong lalaki na hindi man lang makapagbigay ng oras para sa kanyang sariling anak, ay buong pagmamahal na inaalagaan ang anak ng kanyang kabit. Ang kaibahan ng pagtrato niya kay Elia at kay Paolo ay nagbigay ng matinding galit sa aking puso. Ang mga kasinungalingan unti-unting nagiging buo.
Naalala ko ang mga araw na sinabi niya sa akin na maisakit siya sa puso, na kailangan niya ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Isang matinding panloloko. Isang huwad na kwento na ginamit niya upang mas lalo pa akong mahututan ng pera. Hindi pala siya may sakit, kundi may sakit sa utak, may sakit sa konsensya. At ang pinakamatinding insulto, ang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal sa aking puso, ay ang narinig ko sa mga audio recording. Ang boses ni Marco, masaya, nakikisayaw sa boses ni Carla. Tinawag nila ako, ang tangang gatasang baka. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang nagwasak sa aking puso, kundi nagpasiklab ng apoy ng galit sa aking kaluluwa. Ang hiya, ang sakit, ang pagkabigo, lahat iyon ay naghalo at naging isang malaking apoy ng puot. Ngunit sa gitna ng galit na iyon, mayroong isang kakaibang kalinawan na bumaba sa akin. Hindi na ito pagmamahal, kundi paghihiganti para sa katarungan. Ang aking mga mata ay naging matalas, ang aking puso ay naging bakal. Hindi na ito pagmamahal, kundi paghihiganti para sa katarungan. Gusto kong bayaran nila ang lahat ng ginawa nila. Matigas kong sinabi habang ang aking mga kamao ay nakakuyom. Ang bawat piraso ng sakit ay naging lakas, bawat luha ay naging panggatong. Nagsimula ang aking digmaan. Hindi na ako ang Sofia na biktima, kundi ang Sofia na hahanapin ang katarungan at hindi titigil hanggat hindi sila nakakabayad sa bawat kasalanan. Ang mga katotohanan na nabunyag ay parang mga sugat na sariwa pa, masakit at mahirap lunukin. Bawat araw, pinipilit kong itago ang aking sakit mula kay Elia. Sa tuwing tatanungin niya, "Inay, kailan po uwi si Itay?" Parang isang matalim na kutsilyo ang tumutusok sa aking puso. Ang pagsisinungaling sa kanya, ang pagsasabi na nasa business trip si Itay, anak, malayo, ay ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko. Ayokong maramdaman niya ang bigat ng pagkakanulo, ang sakit ng katotohanan. Kaya't pinili kong magpanggap, magsuot ng maskara ng kaligayahan para sa kanya. Ngunit sa loob-loob ko, nagliliyab ang galit. Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga ebidensya ni Atty. Santos at ng kanyang koponan. Isang umaga, ibinalita niya kay Lolo Ricardo at sa akin na mayroon na silang mga bagong impormasyon tungkol kay Carla Ramos. Hindi lang basta kabit si Carla, Sofia, paliwanag ni Atty. Santos habang tinitignan ang kanyang mga papeles. Mayroon siyang koneksyon sa isang sindikato sa negosyo ng real estate, at mukhang matagal na siyang nagmamanyobra ng mga ari-arian. Ang balita ay lalong nagpakumpirma sa akin na hindi ito simpleng kaso ng pagtataksil lamang. Mas malaki ang usapin, mas malalim ang plano, at mas maraming tao ang sangkot. Si Carla Ramos ay hindi lamang isang simpleng kabit, kundi isang kasabwat, o marahil, isang utak sa likod ng lahat. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon ni Lolo Ricardo. Si Aling Nena Morales, ang ina ni Marco. Puno ng drama, pumasok siya na halos umiiyak, lumuhod sa aking harapan. "Sofia, anak ko, pakiusap, patawarin mo na ang aking anak. Hindi niya sinasadya ang lahat. Alam kong nagkamali siya, pero mahal na mahal ka niya. Isipin mo ang ating pamilya, ang pagmamahalan ninyong dalawa. Hindi ba't mahal na mahal mo si Marco?" Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsusumamo, ngunit sa aking mga mata, nakita ko ang peke na pag-arte. Ang kanyang pagmamahal sa anak ay parang isang kasangkapan lamang upang mamanipula ako. Nagpakita ako ng kalmado. Hindi na ako ang Sofia na madaling malinlang. Ang bawat salita niya ay pinakinggan ko ng mabuti, ngunit hindi na tumatago sa aking puso. Ang aking hiya ay naging galit, at ang galit na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang maging matatag. "Aling Nena, ang teatro na iyan ay hindi na gumagana sa akin," matigas kong sinabi, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghamak. Tapos na po ako sa drama. Alam ko na po ang lahat. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Aling Nena. Ang kanyang pagmamakaawa ay napalitan ng puot. "Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Marco para sa iyo, ganyan ka pa? Babalik sa kanya si Marco at pagsisisihan mo ito." Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, ngunit hindi na ako natakot. Ang mga banta niya ay parang mga bula na naglaho sa hangin. Nagsimula ang kanyang pagmumura, ang kanyang mga panglalait. Ngunit nanatili akong matatag. Hindi na ako pumayag na insultuhin pa kami sa sarili naming tahanan. Sa isang kumpas ng aking kamay, inutusan ko ang mga gwardiya.
pakiusap, ihatid niyo po si Aling Nena sa labas. Walang alinlangan, agad siyang inilabas ng mga gwardiya, habang patuloy siyang nagmumura at nagbabanta. Ang kanyang pag-alis ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lamang ito isang legal na laban, kundi isang laban din ng kaisipan, ng karangalan. Ang pagmamahal ko kay Marco ay matagal nang namatay, at ngayon, ang tanging natitira ay ang paghahanap ng katarungan. Ang aking pagkababae, na dating mahina at madaling malinlang, ay naging matatag. Ang aking mga desisyon ay hindi na ibabase sa damdamin, kundi sa katotohanan at sa kapakanan ni Ilya. Ang hiya ay naging galit, at ang galit na iyon ay naging isang di mapigilang lakas na magtutulak sa akin, upang ipaglaban ang aking karapatan at ang kinabukasan ng aking anak. Hindi na ako hahayaan na maging biktima, kundi magiging mandirigma para sa katarungan. Ang bawat katotohanan na nabunyag ay parang nagbigay sa akin ng bagong lakas, isang alab na nagliyab sa aking kalooban. Hindi na ako ang Sofia na mahina at takot. Hindi na ako ang Sofia na bulag sa pag-ibig at handang magpatawad sa lahat ng kasalanan. Ang aking hiya ay naging galit, at ang galit na iyon ay naging purong determinasyon. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang natutulog kong anak, si Ilya, gumawa ako ng isang pangako sa sarili ko. Hindi na ako magiging Sofia na mahina at takot. Magiging Sofia Vergara ako, isang Sofia na karapat-dapat ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso, at mula noon, nagsimula ang aking pagbabago. Si Lolo Ricardo, na nakakita ng alab na iyon sa aking mga mata, ay naging aking gabay at suporta. Agad siyang tumawag ng mga pinakamahuhusay na stylist at designer sa bansa. Hindi lang ang iyong isip ang kailangan mong baguhin, Sofia, payo niya. Ang iyong panlabas na anyo ay dapat ding sumalamin sa iyong bagong lakas. Iyan ang simula ng aking muling pagkabuhay. Ang aking buhok, na dati simple lamang, ay binigyan ng bagong gupit at kulay na nagpakita ng aking pagiging sopistikada. Ang aking mga lumang damit ay pinalitan ng mga eleganteng kasuotan na nagbigay sa akin ng kumpiyansa at otoridad. Mula sa isang babaeng tila kulang sa pansin, ako'y naging isang babaeng may taglay na ganda, ngiti at paninindigan. Ang bawat piraso ng damit, bawat pampaganda, ay hindi lamang nagpabago sa aking anyo, kundi pati na rin sa aking pakiramdam sa sarili. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa panlabas na anyo. Ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa aking isip. Pinilit kong itaas ang aking kaalaman. Naglaan ako ng buong oras sa pag-aaral tungkol sa negosyo, batas at pananalapi. Binasa ko ang bawat libro, pinanood ang bawat seminar, at pinakinggan ang bawat payo ni Lolo Ricardo at Atty. Santos. Nagsimula akong dumalo sa mga pulong ng Vergara Group, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Lolo Ricardo. Sa una, tahimik lang ako, nakikinig, nagmamasid. Ngunit habang lumalalim ang aking kaalaman, nagsimula akong magtanong, magbigay ng mga matatalas na opinyon, at magbahagi ng aking mga ideya. Ang bawat pagtatanong ko ay nagpakita ng aking pagkaunawa, at ang bawat ideya ko ay nagpakita ng aking kakayahan. Nakita ko ang pagbabago sa tingin ng mga direktor at mga kasosyo. Sa simula, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, marahil ay iniisip na isa lamang akong biktima na kailangang kaawaan. Ngunit sa bawat pulong, sa bawat desisyon na ginawa ko, sa bawat solusyon na ibinigay ko sa mga komplikadong problema, unti-unting napalitan ang pag-aalinlangan ng paggalang, at ang pagkaawa ay naging paghanga. Nakita nila na hindi lang ako isang magandang mukha, kundi isang babaeng may utak at kakayahang mamuno. Naging malaking bahagi ng aking pagbabago ang tiwala ni Lolo Ricardo. Ibinigay niya sa akin ang mga importanteng proyekto, ipinagkatiwala sa akin ang mga desisyon na mahalaga sa kinabukasan ng kumpanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamalaki, isang damdamin na matagal ko nang hindi nakikita sa sinumang miyembro ng pamilya ko. Sofia, ipinagmamalaki kita, minsan ay bulong niya sa akin, habang nakatitig sa akin ng may paghanga. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking mga tenga, nagpapatunay na ang aking mga sakripisyo ay hindi na sayang. Hindi nagtagal, napansin din ng media ang aking pagbabago. Hindi na nila ako tinawag na biktima ng diborsyo. Sa halip, ako'y naging ang puting rosas ng Vergara Group, ang prinsesang nagbabalik sa kanyang imperyo. Ang bawat headline, bawat artikulo, ay nagbigay sa akin ng bagong lakas at kumpiyansa.
Alam ko na ang lahat ng balitang ito ay makakarating kay Marco. At iyon ang gusto ko. Gusto kong makita niya kung sino ang pinakawalan niya. Gusto kong makita niya ang Sofia na pinili niyang sirain, ngayon ay bumabangon, mas malakas, mas matalino at mas maganda kaysa dati. Hindi na siya ang Sofia na madaling lokohin, kundi ang Sofia na handang lumaban, handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, at handang ipagtanggol ang kanyang karapatan at ang kanyang anak. Ang aking pagbabago ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa katarungan at para kay Elia. Ito ang simula ng aking paghahari. Isang hapon, habang nagmamaneho ako ng puting convertible sports car na regalo ni Lolo Ricardo, patungo sa isang high-end na mall sa Makati, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ang hangin ay humahaplos sa aking mukha, ang araw ay sumisinag sa aking balat, at ang bawat tibok ng aking puso ay puno ng kumpiyansa. Pupunta ako doon upang bumili ng espesyal na regalo para kay Elia, isang bagay na magpapasaya sa kanyang araw. Isang bagay na magpapaalala sa kanya na ang kanyang ina ay palaging naroon para sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng mall, suot ang isang eleganteng puting kasuotan na nagpakita ng aking bagong figura at tindig, naramdaman ko ang bawat tingin ng mga tao. Hindi na ito ang mga tingin ng pagkaawa, kundi mga tingin ng paghanga at paggalang. Hawak ko ang aking black card, isang simbolo ng kapangyarihan at otoridad ng Vergara Group. Ngunit sa gitna ng aking kapayapaan at kumpiyansa, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan, isang engkwentro na magpapatunay na ang buhay ay may mga sorpresa na hindi natin inaasahan. Habang naglalakad ako sa isang pasilyo, papalabas sa isang bautike, bigla akong natigilan. Sa aking harapan, naroon si Marco at sa tabi niya, si Carla. Hawak ni Carla ang kanyang tiyan na malaki na, senyales na malapit na siyang manganak. Para silang isang masayang pamilya na naglalakad sa gitna ng mall, nagtatawanan at walang pakialam sa mundo. Ang nakita ko ay parang isang matalim na balde ng yelo na ibinuhos sa akin, ngunit hindi ako umimik. Ang aking galit na matagal nang nakakulong sa aking puso ay nagising, ngunit nanatili akong kalmado. Napansin nila ako. Ang ngiti sa labi ni Carla ay agad na napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay pagkasuklam. Si Marco naman, ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. "Oh, look who's here," bungad ni Carla, na may pahiwatig ng pangungutya. Ang matanda na at hindi na makabigay ng anak. "Ano, Sofia, naghahanap ka pa rin ng pagmamahal? Wala ka ng pag-asa." Ang kanyang mga salita ay parang mga tinik na sumakit sa aking pandinig, ngunit hindi ko siya pinansin. Ang kanyang pagiging bastos ay hindi na nakakaapekto sa akin. Hinarap ko siya, ang aking tingin ay matalim ngunit kalmado. Walang pagtaas ng boses, walang pagpapakita ng anumang emosyon. "Wala akong oras para makinig sa mga aral mula sa isang kabit na tulad mo," sagot ko, ang aking tinig ay parang yelo, matalas at malamig. "Alam mo, Carla, ang mga taong tulad mo ay kadalasang nagtatago sa likod ng kanilang mga kasinungalingan. Wala akong panahon sa inyo." Biglang kumilos si Marco, pilit na pinipigilan si Carla. "Carla, tama na," pakiusap niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko sa kanyang mga mata ang gulat, ang takot. Hindi na niya nakilala ang Sofia na dating madaling utuin. Ang Sofia na nasa harapan niya ay ibang-iba, isang Sofia na may kapangyarihan at otoridad. Pumasok ako sa isang mamahaling jewelry store, kung saan ako bumili ng isang magandang kwintas para kay Elia. Sa pagbabayad, inilabas ko ang aking black card. Ang tindera, na dati hindi ako pinapansin, ay yumuko ng may paggalang. Ang black card, na simbolo ng pinakamataas na antas ng pagiging miyembro ng Vergara Group, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapangyarihan. Nakita ko ang mga mukha ni Marco at Carla, putlang-putla, tila nakakita ng multo. Naramdaman ko ang kanilang inggit, ang kanilang takot. Pagkatapos ng pagbabayad, lumabas ako sa tindahan, at nilampasan ko sila ng walang tingin, walang salita. Para silang mga insekto na hindi karapat-dapat sa aking pansin. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo, hinawakan ni Marco ang aking braso. "Sofia, pakiusap, huwag mong sirain ang buhay ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alam kong nagkamali ako, pero para sa pamilya natin." Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, ngunit alam ko na ito ay para lamang sa kanyang sarili, hindi para sa akin o kay Elia.
Hinarap ko siya, ang aking tingin ay matalim, puno ng matinding galit na matagal nang nakakulong. Marco, ang buhay mo ay ikaw mismo ang sumira, sagot ko, ang aking tinig ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Naalala mo ba ang bawat suntok mo, ang bawat pananakit mo sa akin? Naalala mo ba ang bawat kasinungalingan, ang bawat pilak na ninakaw mo sa akin at kay Elia? Ang bawat hakbang na ginawa mo ay nagdala sa iyong kinatatayuan ngayon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, ang aking mga salita ay parang mga bato na binato sa kanya. Kung hindi mo titigilan ang paggawa ng masama, ang susunod mong pupuntahan ay hindi ang stock market, kundi ang kulungan. Binitawan ko ang kanyang braso, at nilampasan siya. Iniwan siyang nakatayo doon, tulala at puno ng takot. Ito ang simula ng kanyang pagbagsak at ang simula ng aking paghahari. Tahimik na ganti. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang ngayon, tulungan niyo po akong mag-comment ng isa sa ibaba para malaman ko po na may mga kasama pa rin ako sa aking paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko po ang huling bahagi ng kwento. Abangan po natin. Ang balita, na tila mga anino ng katotohanan, ay dahan-dahang kumalat sa mundo ng negosyo. Ang eFuturo Dorado, ang kumpanyang itinayo ni Marco gamit ang aking pinaghirapan, ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang kanyang mga kasinungalingan na dating balot sa kinang ng mga matatamis na salita at huwad na pangako, ay unti-unting nabubunyag. Ang mga investors na dating naniwala sa kanya, na dating naglagay ng kanilang tiwala at pera sa kanyang mga kamay, ay isa-isang lumalayo, parang mga daga na tumatakas sa lumulubog na barko. Ang dating mayabang na si Marco ay ngayon nasa desperadong sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin ang kanyang kapalaluan. Sa halip na harapin ang kanyang mga pagkukulang, nagdesisyon si Marco na magdaos ng isang engranding party sa isa sa mga pinakamamahal na 5 bituing hotel sa Makati. Ang kanyang dahilan, ayon sa imbitasyon, ay upang iilunsad ang isang groundbreaking na proyekto ng teknolohiya. Ngunit sa likod ng malaking presentasyong iyon, alam kong ang kanyang tunay na layunin ay linlangin muli ang mga tao, upang makahikayat ng bagong mga investors at iligtas ang kanyang nalulubog na kumpanya. Nais niyang ipakitang malakas pa rin siya, na siya ang magaling, na siya ang laging panalo. Nang marinig ko ang balita mula kay Atty. Santos, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ito ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng isang tao na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang aking puso, na dating puno ng sakit, ay ngayon ay kumalabog sa pag-asa, pag-asa para sa katarungan. Ang kanyang pagiging desperado ay naging isang bukas na pintuan para sa akin. Hindi na ako ang Sofia na biktima, kundi ang Sofia na nag-iisip, ang Sofia na nagpaplano, ang Sofia na handang lumaban. Ang aking isipan ay naging isang chessboard, at si Marco, siya ang aking huling kalaban. Hindi ko na lang siya panonoorin sa kanyang pagganap, sabi ko kina Lolo Ricardo at Atty. Santos na nagulat sa aking tapang at paninindigan. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may taglay na matinding determinasyon. Bakit hindi natin gawing kanyang huling paghukom ang kanyang sariling entablado? Iyan ang aking ideya, isang ideya na sumibol mula sa lalim ng aking mga karanasan. Kung gusto niyang magpakitang gilas, kung gusto niyang maging sentro ng atensyon, ibibigay ko iyon sa kanya. Ngunit sa ibang paraan, sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Napatango si Lolo Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sofia, tama ka, ang sabi niya habang nakatitig sa akin. Ito ang gintong oportunidad na hinihintay natin. Hindi lang natin siya pababagsakin sa pinansyal, kundi sisirain din natin ang kanyang reputasyon sa harap ng lahat. Sumang-ayon din si Atty. Santos at mula sa kanilang mga mukha, nakita ko ang tiwala. Ang tiwalang iyon ang nagbigay sa akin ng higit na lakas at kumpiyansa. Nagtutulungan kami, parang isang makapangyarihang hukbo na handang harapin ang anumang laban. Agad naming binuo ang isang detalyadong plano. Magpapanggap ako bilang kinatawan ng isang malaking investment fund mula sa Singapore. Ang pangalan ng pondo ay Ascendant Capital, isang pangalan na sinasadya kong piliin upang magbigay ng impresyon ng kayamanan, kapangyarihan at isang matatag na kinabukasan. Ito ay isang pangalan na manghihikayat, isang pangalan na magbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong yumaman. Gumawa kami ng mga peking dokumento, mga peking email address, at isang website na mukhang lehitimo.
Ang bawat detalye ay pinag-isipan, bawat salita ay maingat na pinili upang walang maghinala. Ang aking bawat galaw, bawat pakikipag-ugnayan, ay sinadya upang maging matalas, direkta, at nagbibigay ng otoridad, upang lubos na maniwala si Marco na ako nga ang kinatawan ng isang malaking kumpanya. Naging sentro ng aming patibong ang pag-aalok ng isang malaking investment, 35 milyong piso. Ito ay mas malaki pa sa ninakaw niya sa akin, isang halaga na alam kong hindi niya matatanggihan. Ang kanyang kasakiman, ang kanyang matinding paghahangad sa pera, ay magiging kanyang kahinaan. Nagsimula akong makipag-ugnayan kay Marco, gamit ang isang peking email address at telepono. Ang aming pag-uusap ay puro negosyo, puro numero, puro pangako ng isang malaking kita. Hindi niya pinaghihinalaan ang anumang masama. Ang kanyang mga sagot ay puno ng pagmamataas, ng kumpiyansa, tila nagtatago ng isang sikreto. Sa sobrang pagmamataas ni Marco, ipinadala niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang kiproyekto ng teknolohiya. Ang kanyang mga business plans, ang kanyang financial projections, ang mga listahan ng kanyang mga kasosyo, at maging ang mga kontrata. Lahat ng iyon ay naging mahahalagang ebidensya laban sa kanya. Ang bawat detalyeng ibinigay niya ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng larawan ng kanyang panloloko. Ang kanyang kayabangan ang naging dahilan kung bakit siya naglantad, nagbigay ng mga armas na gagamitin namin laban sa kanya. Pinag-aralan namin ng maigi ang bawat dokumento, bawat numero, bawat salita. Pagkatapos, ipinaalam ko kay Marco na ang mga kinatawan ng Ascendant Capital ay dadalo sa kanyang party upang pirmahan ang kontrata sa harap ng lahat. Ang balitang iyon ay lalong nagpalundag sa kanyang puso. Naging mas masaya siya, mas lumaki ang kanyang ulo. Ginastusan niya ang party ng sobra-sobra, halos ubusin ang kanyang nalalabing pera. Inanyayahan niya ang lahat ng mga reporters, mga kilalang tao sa mundo ng negosyo, at maging ang mga dating kasosyo na tumalikod sa kanya. Gusto niyang ipagyabang ang kanyang itagumpay, ang kanyang bagong simula, ang kanyang pagbabalik sa tuktok. Hindi niya alam, ang party na iyon ay hindi ang kanyang simula, kundi ang kanyang katapusan. Sa entablado, sa gitna ng ballroom, inihanda namin ang isang malaking screen. Doon ipapakita ni Marco ang kanyang presentasyon, doon niya ilalabas ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroon kaming sariling plano. Kinontrol namin ang mga security camera sa hotel, sinigurado namin na ang sound system ay nasa aming kontrol, at ang mga reporters na inimbitahan niya ay binigyan na namin ng impormasyon nang hindi niya nalalaman upang maging saksi sa kanyang pagbagsak. Ang bawat anggulo, bawat sandali ay masusing pinaghandaan. Sa mga gabing iyon bago ang party, kalmado ang aking isip, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nagliliyab ang isang matinding galit. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang salita, kundi isang sining, isang estratehiya. Ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para kay Leah, para sa lahat ng mga kababaihan na biktima ng panloloko at karahasan. Ang bawat piraso ng sakit na aking dinanas, ang bawat luha na aking iniluha, ay magiging panggatong sa apoy na susunog sa kanyang mundo. Ang entablado ay inihanda na para sa kanyang huling pagganap, isang pagganap na hindi niya kailanman malilimutan at hindi rin malilimutan ng publiko. Ang kanyang kasakiman ang nagtulak sa kanya sa bitag na kami mismo ang naglatad, at ngayon ay handa na siyang anihin ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Ang oras ng paghuhukom ay narito na. Dumating ang gabi ng party, isang gabing inaasahan ni Marco na magiging simula ng kanyang muling pagbangon. Ang grand ballroom ng hotel, na pinili niya ng may pagmamalaki, ay puno ng ilaw, kulay, at musikang umaalingaw-ngaw. Ang bawat sulok ay pinalamusya ng magarbo, bawat bisita ay nakasuot ng pinakamaganda nilang damit, at ang champagne ay dumadaloy ng parang ilog. Naroon ang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo, ang mga reporters na handang magbalita ng kanyang itagumpay, at ang mga dati niyang kasosyo na nais niyang muling pahangain. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Marco at Carla, nakangiti, nagpapanggap na sila ang pinakamasayang mag-asawa, na walang bahid ng problema sa kanilang buhay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamataas, hindi nila alam, ang kanilang kasiyahan ay malapit ng maging isang bangungot. Sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahan kaming pumasok sa ballroom. Kasama ko si Lolo Ricardo, matikas at seryoso ang mukha, at si Atty. Santos, na may dalang isang serye ng mga dokumento sa kanyang kamay.
Suot ko ang isang kulay itim na gown, simple ngunit elegante, na nagpakita ng aking bagong figura at tindig. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kumpiyansa, ang aking ulo ay nakataas, at ang aking mga mata ay matalas, handa sa anumang mangyayari. Lahat ng tingin ay agad na napunta sa amin. Ang musika ay tila humina, at ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa buong silid. Nakita ko ang mukha ni Marco at Carla. Ang kanilang mga ngiti ay agad na naglaho, napalitan ng gulat, takot at pagkamangha. Para silang mga estatwa na nakatayo, hindi makakilos, hindi makapagsalita, na tila nakakita ng multo. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang Sofia na kanilang inaakala na mahina at madaling apihin ay ngayon nasa kanilang harapan, mas malakas, mas matalino at mas maganda kaysa dati. Ang aming pagdating ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang perpektong mundo. Nagsimula na si Marco sa kanyang presentasyon. Puno ng kumpiyansa, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila nang hihikayat ng mga biktima. Ipinagmalaki niya ang Key Futuro Dorado, ang kanyang key groundbreaking na proyekto ng teknolohiya, na umano ay magbabago sa mundo. Nagkwento siya ng mga pangarap, ng mga pangako ng malaking kita, at ng isang magandang kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay parang isang matamis na awitin na humihikayat sa mga investors, pilit na pinaniniwala ang lahat na siya ang tunay na henyo. Ngunit habang siya ay nagsasalita, habang siya ay abala sa pagpapanggap, ang malaking screen sa likod niya, na dapat sana ay magpapakita ng kanyang mga presentasyon, ay biglang kumawala. Nagdilim ang buong screen, at nang bumalik ang ilaw, isang larawan ang lumitaw. Ito ang larawan ko, pasa-pasa ang mukha, nakabalot ang binti, matapos akong saktan ni Marco. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mga salita, malaki at malinaw, ito ang tunay na mukha ng pag-ibig. Huminto ang musika, at ang buong silid ay napuno ng bulungan, ng pagkabigla at ng takot. Ang mukha ni Marco ay putlang-putla, at ang kanyang boses ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang larawang iyon ay naging simula lamang. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya, na parang mga saksing nagpapatunay ng kanyang mga kasalanan. Lumitaw ang video ng pananakit ni Marco sa akin sa aming lumang apartment, bawat suntok, bawat sipa, ay nakita ng lahat. Ang tunog ng aking paghihirap, ang kanyang malakas na boses, ay umalinggaw sa buong ballroom. Pagkatapos, lumitaw ang mga litrato nila ni Carla, masaya, naghahalikan, kasama ang kanilang anak na si Paolo, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang okasyon. Ito ang kanyang lihim na pamilya, ang kanyang lihim na buhay. Ang kanyang pagkakanulo ay malinaw na ipinakita sa lahat. At hindi pa doon natapos. Lumitaw ang mga bank statements, malinaw na nagpapakita kung paano niya ninakaw ang 30 milyong piso ko. Ang bawat transaksyon ay nakalista, bawat petsa ay nakatala, at bawat pera na kinuha niya ay nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw. Ang kanyang pagiging magnanakaw ay hindi na maikakaila. At ang pinakahuling pumukaw sa galit ng lahat, ang sumira sa anumang natitirang respeto ng mga tao sa kanya, ay ang audio recording ng pag-uusap nila ni Carla. Sa recording, malinaw na narinig ang kanilang pagtawa, ang kanilang pagmamataas, habang tinatawag nila ako na gatasang baka. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na tunog na umalinggaw sa buong silid, nagpasiklab ng galit at pagkasuklam sa puso ng bawat isa. Ang buong silid ay napuno ng pagbulong, ng pagtaas ng boses, at ng pagkamuhi. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang mga reporters ay nagkukuhanan ng litrato, at ang mga dating kasosyo ni Marco ay nagbubulungan ng mga salitang puno ng paghama. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Naglakad ako patungo sa entablado, ang aking mga mata ay nakatuon kay Marco. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, puno ng determinasyon. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay, ang aking tinig ay kalmado, ngunit puno ng otoridad, na parang isang reyna na nagbibigay ng kanyang hatol. Mga kaibigan, sa gabing ito, hindi lamang isang proyekto ang inilulunsad. Simula ko, ang aking boses ay malakas at malinaw, at umalinggaw sa buong silid. Kundi ang katotohanan. Ang lalaking ito, si Marco, na ngayon ay nakatayo sa aking harapan, ay isang manloloko, isang magnanakaw, at isang taong walang puso. Ninakaw niya ang aking pera, sinaktan niya ako, at ipinagpalit niya ako sa ibang babae, habang ginagamit ang aking pagmamahal at tiwala.
Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang kanyang panloloko, ang kanyang mga kasalanan ay ipinakita na sa inyong lahat. Ibinahagi ko ang lahat ng kanyang kasalanan, ang kanyang panloloko, ang kanyang mga kasinungalingan. Ang bawat salita ko ay parang martilyo na tumama sa kanya, bawat paratang ay parang bala na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Mayroon silang warrant of arrest na hawak, handa na silang gawin ang kanilang trabaho. Marco, arestado ka sa kasong estafa, physical injuries, at concubinage, ang sabi ng isang pulis, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, narinig ng lahat. Sa mga salitang iyon, bumagsak si Marco sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng desperasyon. Pilit niya akong sinisisi, pilit niyang sinasabi na ako ang may kasalanan, ngunit walang sinuman ang nakinig sa kanya. Ang kanyang mga pakiusap ay nawala ng saysay. Samantala, si Carla, na nasa likod ng entablado, ay pilit na tumatakas. Ngunit huli na ang lahat. Nahuli siya ng mga pulis sa labas ng ballroom, at sa takot, mabilis siyang umamin sa lahat ng kanyang kasalanan, umaasa na mababawasan ang kanyang sentensya. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naglaho at ang kanyang pagtatago ay natapos na. Sa isang sulok ng ballroom, naroon si Aling Nena, ang ina ni Marco. Nanonood siya mula sa malayo, at nang makita niya ang pagbagsak ng kanyang anak, nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagkabigla. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang party na dapat sana ay kanyang tagumpay ay naging kanyang hukay. Ang kanyang pagmamataas ay naging kanyang kapahamakan. Sa wakas, ang katarungan ay nakamit. At sa gabing iyon, hindi lamang si Marco ang bumagsak, kundi pati na rin ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang kanyang mga panloloko, at ang kanyang mga kasalanan. Ang aking paghihiganti ay hindi nagmula sa puot, kundi sa paghahanap ng katotohanan. At ang katotohanan, sa wakas, ay nagtagumpay sa harap ng lahat. Ang T.N.E. Hongpi ay nagtagumpay. Ang mga araw pagkatapos ng pagbakbak ay puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pag-asa. Sa korte, napatunayan ang lahat ng kasalanan ni Marco. Siya ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong para sa mga kasong estafa at physical injuries. Si Carla Ramos ay hinatulan ng 7 taong pagkakakulong bilang kasabwat. Si Aling Nena, dahil sa kanyang edad at kalusugan, ay binigyan ng suspended sentence, ngunit ang kanyang pangalan ay nabahira ng kahihiyan at ang kanyang buhay ay hindi na muling babalik sa dati. Ang katarungan, sa wakas, ay nakamit. Ngunit ang pagkamit ng katarungan ay hindi pa ang katapusan ng lahat. Ang mga sugat sa aking puso at kaluluwa, at lalo na kay Lia, ay kailangan pa ring paghilumin. Pansamantala kong isinantabi ang aking mga tungkulin sa Vergara Group. Naging prioridad ko ang aking anak. Dinala ko siya sa mga therapist, sa mga art classes, at sa iba't ibang lugar na magpapasaya sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit, araw at gabi, ipinapaalala sa kanya na mahal ko siya, at na kami ay magkasama sa lahat ng bagay. Unti-unting bumalik ang ngiti sa labi ni Lia. Isang araw, habang naglalaro siya sa labas at nadapa, tumayo siya ng mag-isa at sinabi, "Okay lang ako, Mama." Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking mga tenga, isang patunay na siya ay nagpapagaling, na siya ay malakas. Pagkatapos ng ilang buwan, nang ganap na kaming nakabawi ni Lia, bumalik ako sa trabaho. Sa ilalim ng patnubay ni Lolo Ricardo, at sa aking sariling sipag at dedikasyon, ako ay naging CEO ng Vergara Group. Nagawa kong palawakin ang kumpanya, nagawa kong magdala ng bagong mga ideya, at nagawa kong patunayan ang aking kakayahan. Hindi ko inakala na mayroon akong ganoong kalaking kakayahan, na mayroon akong ganoong kalaking lakas. Naisip ko na ang aking karanasan ay dapat magsilbing inspirasyon at tulong sa iba. Kaya't itinatag ko ang kanlungan ng kapayapaan, isang sentro na nagbibigay ng tulong sa mga kababaihan at kabataan na biktima ng karahasan. Gusto kong ang aking sakit ay maging isang layunin, isang paraan upang magbigay ng pag-asa sa mga taong tulad ko na nawawalan ng pag-asa. Doon, sa ang kanlungan ng kapayapaan, ko nakilala si David. Siya ay isang arkitekto, matalino, may pag-intindi at may busilak na puso. Hindi niya ako tiningnan ng may pagkaawa, kundi ng may paghanga at paggalang. Siya ang nagdisenyo ng aming sentro, at sa bawat araw na nakikita ko siya, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Siya ay hindi tulad ni Marco. Siya ay mapagmahal, tapat at totoo.
Sa piling niya, natutunan kong muling buksan ang aking puso sa pag-ibig, nang walang takot, nang walang pagdududa. Alam ko na nararapat akong maging masaya, at alam ko na si David ang taong iyon. Isang araw, habang kami ay nasa isang beach resort sa Batangas, kasama si Lolo Ricardo, pinapanood namin si Elia na masayang naglalaro sa buhangin. Nilapitan ako ni Lolo Ricardo at hinawakan ang aking kamay. Anak, nararapat kang maging masaya, ang kanyang mga salita, puno ng pagmamahal. Tumango ako, ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng kagalakan, luha ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng aking kwento, nais kong ibahagi ang 3 mahahalagang aral na natutunan ko. Ang unang aral ay para sa mga magulang. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagkontrol o bulag na sakripisyo, kundi pag-unawa, paggalang at pagbibigay ng kalayaan para sa sarili at sa anak. Naway matuto tayo sa aking karanasan. Ang ikalawang aral ay para sa mga anak, para sa mga taong tulad ni Marco. Ang kanyang kasakiman at kawalan ng utang na loob ay sumira hindi lamang sa akin, kundi maging sa kanyang kinabukasan at sa kanyang ina. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay isang regalo, hindi isang karapatan na dapat abusuhin. At ang ikatlong aral, para sa lahat, tungkol sa ating buhay sa mundong ito. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag nailagay sa tamang lugar, at minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising sa moralidad. Hindi lahat ng panahon ay dapat tayong magpatawad. Minsan, kailangan nating lumaban, hindi para sa puot, kundi para sa katarungan, upang ang katotohanan ay manaig, at ang pagmamahal at kabutihan ay makahanap ng tunay na lugar. Tiningnan ko ang malawak na dagat, ang araw na lumulubog, at naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Alam ko na isang bagong bukas, puno ng pag-asa at pagmamahal, ang naghihintay sa akin. Ang kwento ni Sofia ay nagtatapos dito. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ano ang masasabi niyo sa mga desisyon ni Sofia? Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, mayroon ba kayong ginawa na naiba? Ibahagi ang inyong mga iniisip sa comment sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nakapagpukaw ng inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-like, share sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin nyo ay madadala rin sa kwentong ito. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti para hindi nyo po mapalampas ang mga susunod na misteryo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa bawat yugto ng buhay ni Sofia. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, baka sa susunod ikaw na ang bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.